1, 2, 3, go! So, muli nandito naman po ang inyong senior citizen vlogger, ang Apo Jabay Knowledge Channel. So, muli ito na naman po ang kasunod nung episode na pinakita ko sa inyo na kung paano yung mga ibang halaman na ayaw lumaki, nababansot. Yung iba naman nagkakaroon ng nasisira dahil sa nagkakaroon ng mga dilaw sa mga dahon. Yung iba naman basta na lang nalalanta. Kanya po ngayon dinugtungan ko po itong video na to para ipakita ko naman sa inyo itong mga iba-ibang naninira na nasa lupa o yung mga fungus na napupunta sa mga house plants natin o sa mga halaman na natin nandito sa bahay. Kanya po ito, samahan niyo po ako na tapusin niyo itong video na to. Maiksi lang naman para makita niyo itong mga bakit yung mga halaman natin. Nagtataka tayo kuminsan bakit yung mga halaman natin nakakaroon ng mga pagdilaw ng mga yung ba parang sabay-sabay na nalalanta yung mga dahon. Kanya po ipapakita ko sa inyo. Samahan nyo lang po ako na please like, share, comment, and subscribe dito po sa ating video. Kanya para po makita ninyo itong mga halaman na ipapakita ko sa inyo na kung ano nangyayari sa kanila. So ito po yung mga sinasabi ko sa inyong mga halaman na iba't ibang klase ng mga house plants. Karamihan sa kanila ay puro mga pang indoor plants. Yung mga iba't ibang variety ng aglaonema, yan, tsaka mga dipenbasia, arrowroot, ganyan, yan, at tsaka yung mga caladium, yung mga cordyline, yan. Tapos yung mga iba pang mga halaman na ipapakita ko sa inyo kung bakit anong nangyayari, bakit yung iba hindi natin alakala mo, titingnan natin parang healthy sila pero yun pala, meron pala mga naninira sa kanila o may mga fungus na nasa lupa. Ang iba naman nasa dahon na mismo, yung mga naninirang sa mga dahon. Pag hindi po natin sila, kanya nga ang sinasabi nila na pagka minsan parang kinakausap daw yung mga halaman, hindi naman po actually kinakausap ini-inspect natin sila kung ano nangyayari, bakit yung mga halaman natin minsan madalas nagrereklamo tayo, bakit yung halaman ko dati napakaganda, pagkatapos yung halaman natin bigla na lang nalanta, bigla na lang unti-unti nagkakaroon siya ng pagbabago. Akala natin mahayos pa sila pero ang nangyayari pala ay meron na palang naninira sa kanila. Kung ito po usually nakikita po itong mga ganitong mga pangyayari sa mga halaman, yung mga halaman na nasa mga nakasiksik sa mga tabi o yung mga sumobra sa nasa madilim na parte sila. Ayan, tingnan nyo, ito po nangyari dito. Nakita ko lang itong puputulin ko sana. Ayan, yung dahon niya, puputulin ko sana, pero bago siya putulan nakita ko napakarami palang dito sa niya. Ayan, kung makikita niyo po yung mga kuto. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang white lice o kasi hindi naman white medyo brown sila ayan, ayan po. Ito pwede pang i-save itong dahon na ito. Tatanggalin lang itong tanggalin lang itong mga kuto na to, saka yung stick ng barbecue, ganyan, yung pong malinis na yung malinis na stick, yan. At katapos sprayan sila ng ito, malatayon lang po ang pang-spray diyan. Yan, makikita niyo po yung maalis yan within 1 week, matatanggal yung na yan. Tapos meron namang dito, meron naman ako ibang ipapakita sa inyo. Itong mga halaman na napakagaganda, ayan. Napaka-healthy nilang tingnan, wala pong sakit yung mga dahon. Ayun, nagkakaroon naman sila ng ngayon. Ito, nagkakaroon naman sila ng sakit. Ayan, diyan sa yan. Akala mo abono na sinabog doon sa doon sa halaman. Pero hindi po yan abono.
ano yan, yung parang white mold na ano, yung nasa lupa. Kanya kailangan po dito kalkalin itong ano na to, tanggalin itong lupa na ito, itong mga nasa ibabaw, o kung hanggang sa ilalim yung mga white mold na ano nila, mapipilitan tanggalin itong buong ano na to. Kasi po hanggat maaari, para hindi magbago yung halaman, kung makukuha natin na nandito lang sila sa ibabaw at tatanggalin itong mga white mold na ganito para hindi na magbago yung halaman. Kasi pagka ano po, ano ito, Willis Gold ito sa cordyline, para ano na ito, pamilya ng cordyline ito o tinatawag nilang tea plant, pero ang ID niya po yung tinatawag na Willis Gold. So ito isa pa rin ito sa may mga fungus sa ano sa lupa. Ito pa rin. Kasi nakaramihan yung mga nagkakaroon po ng ganyan, yan Yan oh. Halos nagkakaroon po ng ganyan mga halaman, yung hindi sila masyado napapansin sa araw. Yung mga nasa ilalim, yung mga nasa sulok-sulok, yan ang mga paboritong puntahan ng mga insekto, kaya yung mga naninira kasi walang nakakapansin sa kanila doon sa ano na yun, kinakain na pala nila ng buo yung halaman. Pagka makikita mo, mabibigla ka na lang, wala na pala yung halaman mong maganda. Ito, napakaganda nito. Pero meron din siyang sisio ito. Nagsisimula na rin siyang nagkaroon, ang dami pala sa ilalim ng lupa niya, yan. Kanya ang gagawin po dito, tanggalin na lang itong buong tapos yung sprayan ng malatayon o kung ano yung advisable na pang-spray sa inyo na nagamit nyo na dati. Pero kapag dahil subok ko na yung malatayon sa ganitong mga na natatanggal naman, pero alisin ko ito pagkatapos hindi na muna ito gagamitin, itong lupa na ito, para hindi lang matapon ng masayang, ay ibibilad po ito sa araw. Pagka medyo nabilad na ito at nawala na yung nawala yung pungus, pero hanggat mari yung may pungus talaga, aalisin na yon, tapos itapon na lang yung na yan. Pagkatapos yung hindi pa para hindi masayang yung lupa, ayun, i-sprayan lang ng malatayon, pagkatapos ibibilad sa araw. Kasi po yan hindi gaganda yung halaman pagka ganyan yung kanyang lupa. Nanggagaling po yan kasi sa ng ipa ganyan, saka sa lupa nagkakaroon ng white mold. Yun pa, meron pang iba dito na ganyan din ang nangyayari. So ito naman po yung binili ko na noon pang bago magpasko 2020 na Sensation. Wala po siyang naninilaw yung dahon niya, pero wala namang siyang sakit. Tiningnan ko yung kanyang lupa, wala naman siyang sakit, pero ang niya dito, kanya hindi siya masyadong, dapat malaki na ito din sa 6 months na inilagi niya dito, dapat malaki na ito. Kanya lang po hindi siya lapat dito, siya pinaglalagyan niyang plastic, hindi na siya sapat na makakakuha ng nutrient doon sa yung lupa na nasa niya. Kanya kailangan siyang iripat o ilagay siya sa malaking paso, o di kaya sa mas malaking plastic para mas lumago siya. Kasi nung binili ko to, halos ganito na itsura after 6 months ganito pa rin halos ang niya. Ito po nakikita nyo mga parang dilaw-dilaw dito sa niya, medyo na nilaw sa ito po ay walang na ito sa nasikatan ng araw. Ayan, Kanya po na makikita nyo yung hindi po wala pong sakit yung ganyang itsura ng dahon. Ang nangyayari dyan, hindi niya kaya hindi niya matolerate yung pulsan, o kumisan yung na hindi natin alam, lalagyan natin sila ng payong o dun sa nila, yung shade nila, nasisikatan pa rin sila, nasisingitan pa rin sila yung araw na mga bandang alauna, 2:00 ganyan. Kanya po yung iba nagkakaroon pa rin sila ng
na ano pa rin sila, nasisira pa rin yung dahon nila. Napakaganda po ng sensation pagkabuo ang dahon nito, lalo na pag malapad na yung dahon. Ito naman po yung tatlong variety ng Forever Rich na nasa sa akin noong unang bumili ako nito. Ito pa lang ang nabili kong sabi nilang Forever Rich. Pero wala pa akong nakikitang namumulaklak dito kahit na alin dito sa mga Forever Rich na ito. Ito po yung naunang Forever Rich na nabili ko. O, tingnan nyo. Tapos itong isang Forever Rich. Ito napakaganda ng ganda ng foliage na ganda ng mga dahon niya. Tapos ito yung ikatlong variety. Ito yung variegated na Ito yung mas mahal sa kanila, itong variegated na Forever Rich din, pero hindi ko pa rin nakikita yung mga bulaklak na mga ito. Ngayon, para sa mga mga gustong para dumami ang inyong Forever Rich, pwede niyo kunin yung mga basta dahan-dahan lang. May mga may mga bulb yan na parang sibuyas, pagka ihiwalay para mabuhay nyo yung mga supling niya o yung mga suli niya. Ito po siya, ayan ganda ng ito, dahil bago pa siya, wala pa siyang anak. Ito naman ang nangyari dito, yan makikita niyo po yung mga dahon niya nagkaroon ng spot, ayan ang nangyayari po diyan nasosobra nito sa tubig. Tapos ang niyan, yung sa pagkakabili ko noon, na kumonti yung kanyang lupa, halos kalahati na lang kanya wala na sa proportion yung halaman. Hindi siya dapat ganyan ang pagkakalagay na nandun siya sa isang tabi. Pagkatapos tapos yung mga dahon niya yung nagkaroon ng spot na overwater ito pag ganun. Kailangan po nito medyo itaas siya pagka nito. Pag naitaas na itong gaganda yung tayo niya, at pagkatapos huwag masyadong madaming tubig o kaya itong sumobra sa lupa, wala siyang ipa, kanya nangyayari naiipon yung tubig dun sa dito sa plastic. After 1 week papakita ko po muli sa inyo itong mga after 10 days maganda na itong tatanggalin yung mga nasirang dahon nito, at saka yung mati-treatment na yung kanyang mga parang white lice ba ito. Yan, matatanggal na yan itong naninira sa mga halaman, pati rito. Ito lapas siyang variety naman ito ng Calathea. Ito Calathea variety, ito malusog siya. Ayan. So hanggang dito na lang po muna itong video ko, para hindi masyadong mahaba, para maipakita ko lang sa inyo yung mga ibang mga naninira sa mga halaman natin, at hindi tayo nagtataka kung bakit kumisan o karamihan sa mga halaman natin nakikita pa lang natin sila, kumbaga yung naninira sadyang marami na, kung talamak na yung naninira dun sa halaman. Pagka namatay, ang nasasabi natin madalas yung hindi tayo green thumb, kanya yung mga ilalaga natin ng halaman, yung iba nasisira kahit maganda na nung binili mo, tapos nasisira pa rin. Kasi po ang pinaka-importante sa mga binibili nating halaman, kailangan alamin natin yung environment ng halaman, kung saan siya galing, kung galing siya sa malilim o kung galing siya sa mainit. Itanong natin sa pinagbilan natin o kung nabili natin sa online kung ano yung kapaligiran na nasa kanya dati. Kasi kung dati siya nasa malilim, pagkatapos ilagay natin sa mainit, talaga maninibago siya, masisira siya. Pagkatapos kung dati naman galing siya sa mainit, nilagay natin siya sa malilim, magbabago rin yung katawan ng halaman, masisira din siya. Meron din po kasi mga halaman na kahit tayo natawag natin silang pang indoor, tulad ng ganyan, yung mga caladium, yung caladium blaze.
Pagka po yan nagkaroon siya ng mga suloy sa mga nakasanay siya sa mainit, napakaganda ng kulay niyan. Talagang pulang-pula ang kulay niyan. Pero yun lang sa una, magkakaroon siya ng spot-spot sa dahon dahil hindi niya kaya yung matinding sikat ng araw. Pero pagka yan ay nasanay na sa mainit, lalo na nakatanim siya sa lupa, napakaganda ng dahon niyan. Hindi na siya masisira yung mga dahon kasi nasanay na siya sa mainit eh. Ganyan din po yung mga ibang halaman. Meron lang talagang halaman na tulad ng mga malalambot na dahon na ganyan, yung mga pamilya nga ng aglaonema. Karamihan dyan kahit na ibilad mo na sila ng ibilad, talagang hindi siya mas isa-isang araw lang sira yung dahon nila. Hindi niya talaga kaya yung init. Pero yung mga ganyan, yung mga Dipenbassia, yung mga cordyline ganyan, pag nasanay po sa mainit yan, lalo napakaganda. So dito ko na muna po tatapusin itong video na to para hindi masyadong mahaba yung video na pinapanood nyo. Sana po sa ang inyong senior citizen vlogger, si Apo Jabay Knowledge Channel, kahit papano sa abot ng aking makakaya ay meron po akong na iaambag na kaalaman tungkol sa ating pag-garden. So maraming salamat po at sana po mapaganda nating lahat ang ating mga halaman. God bless po sa inyong lahat.